For today's video, babiyahe tayo ng long ride papuntang Northern Samar. Ito yung mahamog dito banda dahil sa ulan. Bakta rin pa rin talaga itong Rolando Andayan. Daragang magayon. Yung nga mga ko stranded died sa Matnog, oh. Ayun nga, waris sa mga kuys. For today's video, babiyahe tayo ng long ride papuntang Northern Samar. Take off natin is 9 o'clock exactly. Palabas tayo ng Quezon City 9 o'clock. Dito nga tayo ngayon sa Commonwealth Avenue. Medyo matraffic na yung kalsada mga kuys, 9 o'clock. Bagay, rush hour kasi. Tandaan natin ngayon is I think Pililla. Kasi mas mabilis doon kasi sa Laguna. Mas matraffic sa Laguna ngayong oras eh. Kahit namang anong oras matraffic sa Laguna. Kaya naisipan natin magpililya muna. As is pa rin, ganun pa rin. Dala pa rin natin motor yung NMAX version 2. At naka ano tayo, Panther tire R13 na gulong. Bale, i-update ko kayo mga kuys sa sitwasyon ngayon sa mga kalsada. Pati na rin sa ano mga kuys, traffic. Tsaka mga stranded sa Matnog. Kasi sigurado ko magiging isa sa akin sa mga yon. Pero basic lang yan. Kaya naman natin maghintay, hindi naman tayo nagmamadali. Kasi priority ata nila ngayon yung mga nasa bus kaysa sa mga naka-motor tsaka kotse. Kaya expected ko na talaga na ganitong uwian season, mahal na araw or election kasi ngayon mga kuys, tapos sabay parang fiesta doon. Kaya sigurado ko sabay-sabay uwian ng mga pasahero sa Mindanao tsaka sa Samar. Expected na natin yan. I-update ko na lang kayo kung ano sitwasyon doon mga kuys. So ngayon papunta na tayo ng C5. Sa expose na 300. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my What is up mga kuys? Bali, andito tayo sa Luwasiana. Sabi basang basa tayo sa ulan. Nabutan tayo ng ulan, buwisit. Nadali tayo ng ulan sa Dumban. Mabuti may pasok ko yung sapatos ko, madala akong extra. So patuyo muna tayo saglit. Tayo mga kuys, mag-ready kayo ng kapote. Kasi hindi nyo alam yung ulan kung saan tatama. Malas. Kaya di ako nakapag-record mga kuys kanina dahil takot pa ako sa para sa aking camera, baka masira. Good. So far so good. Ayun na nga mga kuys, dito na naman. Ay nakahuhay ulan. Sana di na umulan pero makulimlim pa dong banda oh. Nag-aayos na ako ng motor at nagtanggal ako ng kamote at para matuyo yung aking sinusuot na damit at nabasa din sa loob. Time check mga kuys, 1 PM na. Bali nakaka 100 km pa lang tayo. Medyo malayo pa pero kaya lang. Grabe lamig. Ang lamig na tuloy. Dahil basa tayo. Ito yung shortcut dito papuntang General Luna Road. Kaysa doon ka dumaan sa bypass, medyo masikip dito, walang sasakyan masyado. Puro subdivision pa yung makikita mo. Kaya mas gusto ko dito dumaan. Grabe, muntikan tayo mga aksidente kanina, hindi lang recorded. Buti na lang talaga napakalakas ng ABS nitong NMAX.
biglang may tumawid na tricycle, hindi lumilingon. Kaya sa mga babiyahe dyan, ingat-ingat mga kuys, ride safe, check nyo lagi mga preno nyo tsaka ABS nyo kung solid pa rin, kasi mahirap na. Tulad dito sa mga probinsya, mga ano pa yung mga tao mag-drive, medyo illiterate pa. Grabe. Ay naka, buhay basta sa ulan. Pabagal man tayo kasi umuulan pa sa unahan. Grabe, baka maadali lang tayo. Patuloyin lang muna saglit. Pero pag umulan pa rin, magsuot ulit tayo ng kapote, no choice eh. Bali dito tayo sa National Highway, nakalabas din tayo. Ito ba to sa ano eh, I think Laguna pa rin to. Oh, Lukban na pala to, Lukban, sorry. Pagbilao, bypass papuntang Pagbilao na to mga kuys. Nasa highway na tayo dahil sa dami na ng truck mga kuys. Ingat-ingat lang talaga. Solid na mga truck dito, lalaki. Ang dami rin tricycle. Ay, ano ba yan? Hindi pa natin nadaan mga kuys yung mga sira-sirang kalsada eh. Pero good thing at maaga tayo dadaan dito banda sa Quezon. Kaya binibilis ako talaga makalabas ako ng Quezon bago mag 7 para kahit pa paano hindi na masyado putain ng mga lumulan. Sa kapote na tayo sa gilid mga boys. Mahirap na mabasa sa ulan. Kapote time. Bale lumakas yung ulan mga kuys, kaya nag-decide muna tayo huminto dito sa baba ng Bitukang Manok para kumain ng tanghalian, tsaka para magkape na rin. Bale ano na nga pala to, alas 2 na ng tanghali, lakas ng ulan. Ayun, Mariza mga kuys, time check 1:54 PM pagkatapos natin kumain doon sa karinderya sa baba. Sibat na naman tayo. Bale we're here at Quezon Province, Bitukang Manok, Timoanan. It's been a year nung huli tayo nakadaan dito. Kumusta na kaya itong kalsada dito? Magkagandahan sa unahan, ginagawa na. Dati kasi noong nakarang taon, halos ang lalalim ng lubak doon sa mukha na nitong Bitukang Manok na to. Kaya nakakadala talaga dumaan dito noong nakaraan. Buti na lang ngayon maganda-ganda na yung mga kalsada. Pati dito sa taas, ganoon din. Hindi ko lang alam doon sa baba, manda. Kasi dati malubak din doon eh. Ayan, ride slowly lang tayo dahil matarik tong kalsada na to. Medyo giniginaw na tayo dito kasi naman basang-basa tayo ng ulan. Mahamog dito banda dahil sa ulan. Yung lens natin malinis. Hoping na malinis yung lens natin. Basa din kasi kamay ko eh. Eto na tayo mga boys. Lamig, grabe. Lamig dito sa taas. Naka-ano lang ba naman ako, naka long sleeve lang. Yung butas-butas na jersey, riding jersey, kasi akala ko talaga summer feels na eh, mainit na eh. Hindi ko na-expect na uulanin yung daan ko dito sa Quezon. As usual, nandito pa rin yung mga nag-guide. Okay tayo, wala naman pa sa lubong eh. Daan tayo sa kaliwa. Okay. Thank you. Ganda na scenery dito, man. Solid talaga pag mapadaan ka dito ng hapon. Medyo di lang maganda dahil hinulan tayo. Pero okay pa rin. Kasi nga masilayan natin itong mahamog na version ng Bitukang Manok. Kadalasan kasi nadaan tayo dito gabi.
minsan naman hapon, oo, minsan sobrang aga. Pag umaga, madaling araw tayo maalis. Ngayon lang tayo napaalis ng medyo tanghali na 9 AM tayo umalis doon sa Quezon City, kaya alauna na tayo nakadaan dito. Tagal din ang biyahe natin mga boys, kaya masakit din sa katawan. Ayun na nga, nakalabas na tayo ng bitukang manok mga boys. We're here at Atimonan, Quezon. Birada na naman to mga boys. Birada na naman tayo sa lubak ng Quezon. Pero sa tingin ko mga goods na rin yung mga kalsada dito, kasi huli kong balita ginagawa to nung mahal na araw Karamihan ng kalsada dito under repair nung mahal na araw, kaya daming stranded dito. Marami nagbalag ng mga na-stranded dito. Tapos yung iniisip natin ngayon, yung kasagupain naman natin bandang Matnog, kasi bali-balita ngayon na sobrang haba ng pila doon dahil nga nagsabay-sabay lahat ng uwian, tapos kulang pa sa barko. Hindi ko alam ano nangyayari sa pamunuan yan. National Ports Authority yung mahawak niya. Bakit kaya ganyan? Sabi wala na daw yung mga kotong, mga fixer, pero mukhang nagbabalik na naman sila ngayon. Ay nako, wala nang talagang bagong Pilipinas. Bagong balik na naman ng mga katiwalian. Bagong Pilipinas, baby. So kaya nga maiba nga tayo. Eto na, nagsisimula na naman yung mga lubak era dito sa Quezon Province. At I think ang solid ng TRC, men. Babalikan ko na lang kayo mamaya kapag nakaano na tayo, nakarating na tayo na Gumac. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Tayo sa
Grabe. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me
me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. So ayan na nga, ang dami ko sinabi kanina. Siguro di na record yun kasi nagluloko yung mic natin. Gumana na naman ngayon yung mic natin mga boys. Nagluloko yung mic adapter ko. Yung sa 360 mic adapter pa naman to. At ganun. Hindi natin magsasara ng visor para makita natin. At yun na nga mga boys. Currently 52 kilometers bago makalabas ng Rolando Andaya Highway. Ay nako, ang traffic pa nga, sobrang daming truck dito. Grabe. Mahaba-haba na tong recordings ko mukhang abutin tayo ng ilang part na naman dito. Ay tangan, napuwing ako. Shit, nalikabok. Daming truck dito. Ganito lang sana yung panahon, makulimlim lang tapos di mainit, tapos hindi rin umuulan, kaya para solid lang yung biyahe. Ay nako mga guys, malubak pa rin talaga tong Rolando Andaya na to. Hindi pa rin nila ina-actionan tong kalsada na to. Ito pa naman yung main highway para hindi dumaan sa mga kabayanan dito sa Quezon. Ay nako, naman. Tapos 2-way pa rin. Dapat ginawa pa ng 4-way lahat to para mabilis. Pero by the way, okay lang. So may dala-dalang diapers. Diapers ni baby. Long ride sila men. Lubak. Yan ang kalubakan yan. Wala, sira ata mags natin dito. So parang lubak ng kalsada. Tapos shit, nagkatalunan na sa lubak. Side mirror kasi yan, magalaw-galaw. Katalunan na sa lubak. May mga truck kasi na to, ang tagal-tagal ng takbo nila, hindi nila sila gumilid. Gusto pa nilang overtaken sila. Traffic na naman tayo mga boys. Sigurado truck na naman to. Talaga sa ayos ng mga kalsada dito Kaya pag bagal pa naman ang truck dumaan sa lubak. Sabi ng mga boys isang truck lang na naman yung dahilan kung bakit traffic. Ganda dito sa kapag birahan. Grabe, ang bagal ng mga truck dito. Nagkukos sila ng traffic talaga. Kailangan talagang diskartehan talaga to. Bira na. Yung mga truck na yan, bibira yan kasi di nila ma-overtaken tong isang to na puro Honda Beat ang motor. Stop recording. At ayun na mga kuys, dahil gabi na nag-decide tayo magtinto muna dito sa Daglaga para magkapunan. Sarap na ulam nila dito mga kuys. Dito na tayo ngayon sa parting Naga Camarines Sur. Grabe, hindi tayo tinantanan ng ulan kaya ngayon lang tayo nakapag-record. Natapos lang natin kumain.
Hindi tayo kumain lang. Malas ang biyahe natin ngayon. Grabe. Ngayon lang ako inulan ng ganito, tapos summer pa. Mula dun sa Atimunan, dire-diretso hanggang dito yung ulan. Lakas pa kamo. Hindi katulad ng may bagyo. Ambon-ambon lang. Ito ngayon, grabe. Kasi non-stop. Kaya grabe ang hirap natin. Hirap, sakit. Bali, according sa maps, nasa 231 km pa. Yung tinakbo natin 340 na yan kasi may 30 pa hindi na record. 340 km. Bali 587, I think 550 km yung pinabaybay natin. Grabe. Tapos yung ilaw ko, putak ng nagkabit. Baliktad. Yung high beam nasa baba. Gago eh. Yung low beam lakas ng trip nung gumawa ng motor ko. Hindi ko rin napansin. Baliktad pala. Kaya yung high beam ko, yun yung low beam. Ay nako, pati wakal. Oh yun, gara na naman tayo mga kuys. Naga to I think eh. Naga. Ilang kilometer pa bago magmatnog? 4 hours daw nakalagay oh. 4 hours before tayo makarating ng Matnog. Mga 200 km. Grabe, 200 km pa, 200. Lupit mo. Buti minto na yung ulan. Kanina umuulan pa eh bago kumain eh. Solid din yung daan dito. Grabe lubak. Camarines Sur. Kala ko kung Quezon Province lang. Solid din pala dito. Batak na batak yung natin, yung gamit nating TRC na suspension. Batak na batak. May driving light natin ang ihina. Ayan lang oh. Ang cute. Ang cute ng ilaw. Hindi natin nag-upgrade ng mini driving light kasi sabi ko hindi naman masyado kailangan. Ilang oras lang ako bumabiyahe ng gabi. Mga pa 4 hours lang eh. Kapag sa Metro Manila di mo nagagamit yung mini driving light. Di ko lang napaghandaan itong pag-uwi ko masyado. Ayun, ito na naman. Overtake tayo sa kanan. Ito yung uso eh. Kanan yung overtaken. Grabe, kanina dami ko narusot ang traffic dahil lang sa kanan technique. Dito sa baba kasi hindi makalusot yung mga sasakyan dito. Sobrang daming sasakyan nga na ngayon. Grabe, hindi na katulad noon. Noong pandemic, panahon ng pandemic, umuwi ako ng bago mag pandemic pa, umuwi ako ng ganito, ng Samar na motor ko ng Honda Click pa. Hindi pa ganito kasolid yung yung mga sasakyan na ganito karami. Ayun, grabe ang dami. Ay shit, ano ba naman kasi itong mga to? Ang liit-liit na ng kalsada, pinaradaan pa. Naalala ko tong lugar na to Dito ko dati nasiraan ng gulong eh. Way back 2019 2020 siraan ako ng gulong dyan eh. Inovertake ka ng truck. What the heck? Solid yung overtake ng truck Mga lokal kasi itong mga to dito, itong mga nakakotse tsaka jeep na to. Kaya sobrang bagal nila mag-drive. Pero bakit pa sila lumalabas ng ganitong oras? Time check nga pala, alas 8 na ng gabi.
Ay, alas 8 pa na gabi. Possible arrival natin pala, alauna. Alauna na madaling araw, men. Nakapagkape naman tayo, kaya medyo gising na tayo. Kaya sa mga magra-rides dyan, tibayan nyo lang yung katawan. Pero marami namang in dito, yun mga ganyan, tulugan. Mga tulugan. Mahal nga lang, 500 to 1,000 ganun yung isang walang oras na natulog. Pero at least naka-charge kayo, nakaligo, tapos nakabilad ng mga basaan yung mga damit. Kaplano na rin ako mag-inip. Siguro mamaya na lang sa bandang Sorsogon, para minutes away lang sa Matnog, para pag tulog ako ng mga 5 hours for mga 6 hours siguro tulog, tapos tsaka na ako puproceed sa ticketing booth. Ay o kaya kuha mo na ako ng number, since tagal naman tawagin na number. Kuha ako ng number, tsaka matutulog lang muna ako sa inn. Maghanap ako ng inn sa Matnog para makaligo na rin. Grabe, may may luom. Tuyo basa ng damit natin eh. Di tayo nagkakapote itong upper lang nakapote, kasi yung tamad tayo magsuot ng pantalon nakapote, kaya yung pantalon natin kanina pa to basa. Okay lang, nakakawiti naman. Problema, para kung lalagnatin. Buti na may ampaw na kong paracetamol. Ay naku, buhay talaga probinsyana. Buhay probinsyana na uwi. Mari isang buwan tayo sa Northern Samar, kaya medyo matagal-tagal, mahaba-haba ang ating vlog doon. Baka di pa kayo nakasubscribe sa akin channel. Medyo ngungo na ako dahil sinisipon na ako. Baka di pa nakasubscribe sa akin channel mga boys. Diyan yung maba yung button, i-click nyo na lang yung button to subscribe, para maka-update din kayo sa mga latest video natin. Magpaplano din tayo mag weekly update sa ating channel, kahit ano lang siguro, motovlog. Since simulan natin motovlog na lang lagi. Pag nagpapassing ko sa likod, mag-overtake siya, overtake na, go! Ayaw pa overtake. Ako na nga lang overtake sa kanan, men. Since ang tagal nyo. Ang kulit na nagkabit ng pairings ko, kasi pinaano ko to repaint itong pairings ko. Hindi ko rin napansin, kasi hindi naman ako gumagamit ng mini driving light sa Metro Manila. Pagkabit pa lang, baliktad yung mini driving light. Yung high beam naging low beam. Tingnan nyo, ito high beam yan eh, idilaw. Pero naging low beam, nasa baba nakatutok. Tapos yung low beam ko sa taas nakatutok. Kulit eh. Yan, cute tuloy tingnan. Bagay, okay din naman, para yung yung low beam ko anti-fog. Since yung gamit ko naman lagi low beam, tulad ng ganito maulan. Huwag ka na umulan mga kuis, para alang yung ulan to, hindi ako pinagbigyan makapag-record. Ang haba nung oras ko na nag-drive, hindi ako nakapag-record kasi grabe yung ulan mga kuis. As in, walang hinto. Tapos solid pa yung patak, ang lalaki. In-exaggerate ko na lang. Pero solid talaga mga kuis, kaya hindi tayo nakapag-record kanina. Tatakot tayo baka mabasa yung camera natin eh. Pa naman tayo. Sayang yung masira yung adapter natin. Sayang yung pagpagawa. Yung mga truck na in-overtaken ko kanina, andyan na naman sila. Na-overtaken ko na naman. Vice versa lang kada hinto. Kaya nakakatamad talaga huminto kapag rider. Nakakatamad talaga huminto kasi nakakapagod mag-overtake. Tapos pag hihinto ka lang saglit, andyan na naman sila. Ay, ang haba pa naman. Sana kung ganito lagi yung kalsada, 4 lanes. Nakakairita kapag 2 lanes na, mag-ahihintay ka talaga. Nakakatakot naman mag-counterflow. Baka katulad kita mga kuis na motorista na takot mag-counterflow. Ito naman kasi sa counterflow mga kuis. One time kasi nag-group ride kami pupuntang, I think Baguio.
Kasi yung mga kasama ko nag-counterflow, di sumunod ako. Di ba pag counterflow, tapos ikaw yung nasa huli, ikaw lagi yung nasa nasa bingit ng disgrasya kasi ikaw yung huling papasok eh. Nangyari, nabitin ako. Buti na lang nagbigay yung truck na o-overtaken ko. Binusinahan ko, nagbigay siya, huminto. Kaya nakapasok ako. Kung hindi talaga sa pool ako nung truck na kasalubong ko pag overtake, pag counterflow ko. Kaya mula nun din ako nagka-counterflow. Ganito na lang, singit-singit na lang sa kanan kung maluwag. Tapos pag hindi maluwag, hintay sa likod ng truck or mga sasakyan. Sabi ang mga palong-palo yung mga driver ngayon. Nila nyo sininginay na pa ako ginigit-git. Grabe. Kanina pa ako ginigit-git dito. Mga palong-palo yan. Kanan overtaking ay taas nito, hindi ako makanan. Dito matarik ata to Matarik ba? Tarik nga. Shit. Ito nakaka-irita kasi mga kalasada sa probinsya. Ang ganitong di ba, widening, biglang putol. Ay nakakabitin Tapos ganyan Kaya maintain ka lang talaga sa gitna. Hindi ko maka-overtake sa kanan na maayos kasi butol. Ay nakabuhay. Update ko na lang kayo maulit mamaya mga kuys. Mag-charge lang tayo ng battery. Ayun na mga kuys, time check 10 PM eksakto. Grabe. Stop over muna tayo saglit dito sa Daraga Diversion Road papasok. Dito tayo pinadaan sa main city ng Daraga Albay. Sa Diversion Road tayo pinadaan. Ito yung matarik alam ko to Bali 120 km nasa Matnog na tayo mga kuys. Matnog Port. Konting bira pa. So ngayon, checkin mo natin to. Kapangin mo natin tong Diversion Road ng Daraga Albay. What the heck? Diversion Road na hindi pa tapos. Okay naman yung kalsada dito Ito yung tinatawag nilang hidden diversion kasi natatago siya doon sa ginagawang tulay. Pero solid naman yung daan dito. 30 km/h lang. Teka nga, iangat-angat nga natin tong low beam natin para ang ganda-ganda naman yung tama ng ilaw natin sa daan. Pangit Yan ganyan lang. High beam kasi dapat to Gago yung nagkabit ng ating nagkabit ng pairings. Yung high beam naging low beam. Kaya pag ino-open ko yung high beam ko sabay uusok yung lupa Kaya ginawa ko na lang siyang high beam. Ganyan. Sabagay high beam din naman siya Nakakatakot to dito kasi gubat to solid gubat to dito Daraga. Shoutout sa mga taga-Daraga dyan. Mga Daraga sa Warayan Daraga is dalaga. Hindi nata meaning dito sa Daraga kaya tinawag na Daraga. Daragang Magayon. Lapit sa Mayon Volcano. Hindi lang natin nakita yung Mayon Volcano today kasi napaka dilim ng paligid. Pero solid naman. Walang liwanag. Tarik to dito Ito yung tinatawag nilang matarik. Ang ganda rito dumaan kapag maagang umaga.
Kasi ang ganda ng view ng Mayon dito mga koys. Sa likod pala, sa bandang likod yung Mayon. Pag paubalik kayo Manila galing south or Samar, dito kayo daan sa diversion road. Doon yung bukanan nito sa bago magdaraga. Bali to 5 kilometer na diversion road. Ay 5 mas parang 10 kilometer ata to yung pagkaalam ko habang kalsada. Pero walang nadaan dito masyado sa sasakyan kasi ito nga tinatawag nilang hidden diversion. Tago siya, sa Google Maps lang siya nakikita. Mga nag-Google Maps lang inadaan dito. Yan may mga bahay na dito. Pagka alam ko bagong gawa lang nitong diversion na to ang tarik. Diba ang tarik mga kuis? Pero solid dito. Lamig. Grabe. Nauubo na naman tayo sa lamig ng tama ng hangin sa atin. Tapos karatapos lang natin sa ulan. Mukhang maliwanag naman yung langit dito. Hopefully hindi na tayo ulanin. Diretso na hanggang Matnog. Hindi nakisama sa atin yung panahon ngayong araw. Kaya ngayon lang ako inulan ng ganito. Sobrang ulan. Dati kasi hindi naman ako ganito inuulan kahit binabagyo, kahit may bagyo Ngayon tuloy-tuloy talaga. Nakaka-bad-trip yung biyahe. Nakaka-urat. Ay nako, mabigat pa naman sa katawan yung basa yung mga damit. Pantalon, sapatos, basa. Mabigat sa katawan magbiyahe pag ganun. Sarap ta rin talaga magbiyahe pag tuyo ka. Tapos hindi na naman maganda magbiyahe pag mainit masyado. Ay nako, hindi na natin alam. Pero ngayon medyo ganda yung mood natin kasi hindi tayo inantok sa buong biyahe natin. Hindi rin sumakit yung puwet natin. Gandaan talaga sa TRC na suspension. Hindi rin sumakit likod ko. Dati sumasakit likod ko Solid yung biyahe natin ngayon, pram. Yun lang yung masasabi ko sa biyahe natin ngayon. Solid. Mariles dito Ingat kayo dito pag dadaan kayo. May riles din dito. Lalim ng riles dito mga chong. Pag pinaspasan nyo, lipad kayo dyan. Ayun, nakalabas na tayo ng Daraga bypass. Daraga diversion. Ay, lumiko na daw tayo pa kanan, sabi ng Google Maps natin. Ay nako, Maharlika Highway again. We're back again in Maharlika Highway. Kaumay na Maharlika Highway. Malabak. Pero good thing dito sa Albay, maganda yung nila dito, TPWH. Kasi maintain yung kalsada nila. Okay na okay. Hindi sila katulad sa Camarines Sur, Camarines Norte, tapos sa Quezon Province na grabe, pamatay yung lubak. Dito okay na okay, magtiwala ka talaga sa kalsada dito pag dito ka na sa Albay. Tapos Sorsogon, that's nila Sorsogon. Ang ganda ng kalsada doon. Ang ganda ng kalsada nila. Makinis, walang lubak. May airport. Ay, oo pala, may airport pala dito. Bicol Airport. Yung inaugurate ng nakaraan lang. Yung in-improve na Bicol Airport. Naiihi na ako. Shit. Pero ayaw ko kung same sa akin ang habit na kapag nakaupo na sa motor, mahirap nang bumaba or umihi. Sa akin kasi pag hinahabol ko yung oras, kahit wala ko hinahabol ng oras, feeling ko pag nakakasakay ako sa motor, hindi ako pwede bumaba hanggat di ako nakakarating. Ganon.
Kaya hindi ako pwede sa joyride tsaka sa mga delivery eh. Dati ako nagtrabaho nung kaso huminto ako kasi baka magkakasakit ako sa bato. Baka magkasakit ako sa bato kasi di ako umiihi tsaka umiinom ng tubig mga boys pag nag-drive ako ng malayuan tsaka long ride. Pero dapat stay hydrated tayo eh para iwas sakit. Ano lang kayo mainit yung panahon mga boys. Update 11:20. Andito na tayo sa bandang ano na to, Sorsogon na siguro to. Kilometer na lang, Matnog na eh. Siguro Sorsogon na to. Daming ginagawang kalsada mga kuys oh. Mula yan dun sa ano, kanina pa yan. Mula nung dating ko na Quezon Province hanggang dito, sunod-sunod yung mga ginagawang kalsada. Kasi ba talaga kapag mag-e-election na. Pero dapat noon pa nila ginagawa, pinatibay na lang nila sana para iwas perwisyo. Daming sirang kalsada eh, sira agad eh. Yung ginagawa nila na yan, ilang taon lang yan, sira na naman. Okay, babalikan ko kayo mamaya pag nasa malapit na tayo ng Matnog. Medyo okay na yung panahon, di na umuulan. Madulas lang yung kalsada. Good thing at naka Panther tires tayo. Yung 50% grabber, kaya makapit talaga siya sa basa. Yun yung naganda ako sa Panther tires. Kaya sa mga naka NMAX dyan or kahit anong motorsiklo, try nyo na yung Panthers. Huwag kayo maniwala sa lumulobo. Hindi ko alam bakit lumubo yun, pero sa akin di naman lumulobo. Ilang beses na ako nakapag Panther. Siguro sa mga mga maninipis na size, ayun, hindi maganda pag-design. Pero pag alam ko ini-improve na nila yung design eh. Gamit ko satisfied ako sa takbo kasi ang kapit kahit sa kurbada mga kuys. Bumibengkong ako, hindi katulad ng beast tire na dumudulas. Ito solid, kapit na kapit talaga siya. Hindi ko lang alam kung baka mabilis naman mapudpud, hindi ko lang pong sure kasi R15 o R15 yung model ng nabili ko. Hindi ko lang alam kung matibay naman, kung matagal mapudpud. Pero sa kapit, saka sa safety, saka sa quality, wala akong masabi, solid. Pati hindi ilaw, may disco. Sure ako mga pamatlog din to mga truck tsaka van. Sakit na ng katawan ko, I mean sakit na ng ulo ko. Naantok na kasi ako mga boys. Even though alas 10 pa lang, puro sa na rin, sa patig na rin. Sobrang pagod maghapon nag-drive. Balak doon sa Sorsogon siguro magkuha ng tuluyan kung makukuha tayo ng ticket para sakali maghintay tayo. Uubos tayo ng oras. Doon na lang sa tutuluyan natin kahit pa paano. Sabi ng kaklase ko, abutin doon ng abutin doon ng 12 hours to 24 hours bago Sibat. Kaya goods lang yun, kuha na lang tayo matutulugan ngayong gabi. Ay, lang talagang ginagawa